Nilagyan sila ni Seongwoo ng armor kahit na tinanggihan nila ang kanyang alok. Mas nakaka-relax at gumaan ang pakiramdam nila pagkatapos makasuot ng armor, at dumobli ang synergy effect ni Seongwoo dahil mayroon siyang higit sa 40 units sa kanyang armor. Naasar si Mayongso kay Seongwoo dahil ginagamit niya ang mga ito para palakasin ang kanyang synergy level. Bumalik si Mayongso sa kanyang pagiging Bootlick King. Ipinaalam niya kay Seongwoo na ang lugar sa harap nila ay Yodo Station, at pagkalampas doon ay may isang part kung saan naruroon ang room ng boss. Nag-aalala si Seongwoo dahil tumataas ang tubig habang papalapit sila sa kanilang destinasyon. Sinabi sa kanya ni Mayongso na maraming lizardmen ang naghihintay sa ilalim ng tubig, kaya dapat silang makipagtulungan sa ibang mga grupo. Hindi siya pinapansin ni Seongwoo at sinabihan si Hanho at Jisoo na maghanda. Ang mga werebear skeleton ay itinapon ang mga butiki sa tubig, at pinasabog sila ni Seongwoo. Nagsimulang makatanggap si Seongwoo ng maraming ginto para sa pagpatay sa mga butiki na nagtatago sa ilalim ng tubig, at namangha ang mga archer matapos itong masaksihan. Pagkaraan ng ilang oras, humupa ang usok, at sinabi ni Seongwoo sa kanila na malinis na ang kanilang dadaanan. Dumating ang isang helicopter, at sinimulang kunan ng cameraman ang mga ginagawa nila Seongwoo. Siya ay lubos na na-excite tungkol dito dahil ito ay magbibigay sa mga survivors ng karagdagang pag-asa at inspirasyon. Maging ang mga manunood ay medyo positibo at nagpupuri kay Seongwoo. Ipinaalam sa kanya ng kanyang assistant na nakatanggap sila ng tawag mula sa Crusaders team. Sinimulan siyang sigawan ni Min Hwa-song at sinabihan siyang bumalik, o gusto niya ng ibang kahihinatnan. Iniisip ni Seongwoo at ng kanyang mga kaibigan na ang helicopter ng reporter ay gumagalaw sa kabilang direksyon dahil ang ibang mga grupo ay lumalaban sa mga halimaw. Makalipas ang ilang oras, nakarating na sila sa silid ng boss. Iniisip ni Jisoo yun na mas mukhang gubat ito. Nagsisimulang umalangaw-ngaw ang kanilang paligid, at may paglindol na nangyayari. Isang malakas na sinag ng liwanag ang gumagalaw mula sa hilaga ng kakahuyan. Nakatanggap sila ng abiso na ang raid boss na Lizardman Warlord ay lumitaw, at ang damage mula sa karamihan na pag-atake ay mababawasan ng 70%. Ang Lizardman Warlord ay naghahanap ng isang karapat-dapat na mandirigma, at taong makakatalo sa kanya sa isang one-on-one na laban na makakatanggap ng isang espesyal na titulo. Hindi nagtagal, nakita nila ang maraming helicopter na papunta patungo sa boss. Napagtanto ni Seongwoo na nagsisinungaling ang prosecutor na hintayin sila kapag nahanap na nila ang boss, at narito sila ngayon para kunin ang gantimpala. Ang prosecutor ay mas mapagkumpetensya kaysa sa naisip niya, at direktang pumunta para sa boss nang hindi tinatalo ang mga nakapaligid na mga halimaw. Tinanong ni Hanho si Seongwoo tungkol sa kanilang future plan, at sinabi sa kanya ni Seongwoo na wala silang ibang pagpipilian kundi labanan ang mga halimaw sa kanilang dadaanan. Ang mga skeleton ni Seongwoo ay nililinas na ang mga daanan, ngunit biglang lumiwanag ang berdeng ilaw mula sa kanyang damit. Ito ang C-rank card na natanggap ni Seongwoo mula sa Hidden Dungeon. Nagbibigay ito ng makabuluhang pagpapalakas ng experience at nagbibigay ng berdeng ilaw kapag ang player ay may sapat na na-experience upang mag-level up sa card na ito. Sa wakas ay makakapag-level na si Seongwoo sa level 15 at maa-unlock na niya ang kanyang unang stage ng awakening pagkatapos mahanap ang side ng Grim Reaper. Si Seongwoo ay masaya at ginamit ang experience card, ngunit sina Hanho at Jisoo yun ay tumakbo papunta sa kanya, at mukhang nag-aalala sila. Matapos makakita ng maliwanag na kislap ng liwanag, nagising siya sa isang realm na katulad ng Prophecy Stone, at nakakita siya ng liwanag na kumikislap. Makalipas ang ilang oras, may nakita siyang tao sa loob ng kislap ng liwanag. Ipinapaalam sa kanya ng system notification na siya ang may hawak ng Reins of Death at kailangang mahanap ang side ng Grim Reaper. May lumabas na isang objective-based exclusive quest, na tinatawag na, Who is the Master of Death Part 2? Kapag natapos ng mahanap at makuha ang control sa side ng Grim Reaper, matatanggap niya ang unang stage ng awakening. Dahil nasaksihan ni Seongwoo ang isang sulyap sa hinaharap, mayroon siyang kalamangan, ngunit matatalo pa rin siya at magiging alagad ng Lich King kung hindi siya magiging mas malakas. Ang mensahe ng system ay higit pang itinuturo na ang side ng Grim Reaper ay matatagpuan sa kamatayan, at ang mga pagpipilian na gagawin niya sa panahon ng paghahanap na ito ay makakaapekto sa kanyang kapalaran.
Napansin ni Seong-woo na ang nilalang na binubuo ng liwanag ay gustong maghatid ng mensahe, ngunit hindi maintindihan ni Seong-woo ang mga salita nito. Ang nilalang na ito ay hindi kilala ang pinanggalingan ngunit nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kalmado at tila pamilyar. Isang bagong mensahe ng system ang lumalabas at ipinaalam sa kanya na siya ay magiging direktang saksi sa kamatayan. Nawala ang makislap na liwanag habang sinusubukan ni Seong-woo na hawakan ito, at nagising siya sa totoong mundo kasama sina Han-ho at Ji Soo-yeon. Sinabi sa kanya ni Han-ho na nawala siya ng halos 10 segundo. Ito ay nagpapatunay na ito ay hindi isang pangitain, si Seong-woo ay pisikal na dinala sa isang lugar at siya ay talagang nakatanggap ng isang quest mula sa misteryosong nilalang. Malapit nang masaksihan ni Seong-woo ang isang kamatayan, ngunit umaasa siyang hindi masaksihan ang pagkamatay ng isa sa kanyang mga kaibigan para sa quest na ito. Maya-maya ay nakarinig sila ng isang malaking pagsabog sa direksyon ng Boss Monster. Ipinaalam ni Seong-woo sa kanyang mga kasamahan na hahabulin nila ang boss. Sinabihan ni Seong-woo si Mayongso na umatras at makisama muli sa iba pa niyang mga kasamahan. Sa sinabi nito, nagsimulang sumugod si Seong-woo at ang kanyang mga kasamahan patungo sa boss. Bumagsak pala ang helicopter ng Crusaders matapos tamaan ng sibat. Lumabas si Prosecutor mula sa kanyang helicopter at sinabihan ang kanyang mga kasamahan sa team na bumalik sa formation. Gumamit ang Prosecutor ng Blind Faith Zone skill, habang sila ay nag-crash, na nagligtas sa kanilang mga buhay. Tanging ang piloto lang ang namatay sa proseso. Naghahanda na sila habang mas maraming lizardman ang nagsimulang magtungo sa kanila. Ang ibang helicopter ay patuloy pa rin sa pag-stream ng kanilang pangyayari, at may mga 17,000 tao ang nanunood sa kanila. Ang mga Crusaders ay madaling nagmamarcha sa mga grupo ng mga lizardman. Ginagamit ng Prosecutor ang kanyang cross spear skill para maalis ang isang grupo ng lizardmen sa isang pag-atake. Sinabi niya sa kanyang mga kasama na ihanda ang kanilang mga sarili para sa second wave ng pag-atake sa mga halimaw. Sa wakas, lumabas na ang boss monster na Lizardman Warlord. Inutusan ng Prosecutor ang kanyang mga crossbowmen na patamaan ang boss. Karamihan sa mga arrow ay napalihis pagkatapos tamaan ang boss, at hindi siya napinsala dahil higit sa isang tao ang umaatake sa kanya. Ang boss ay nagsasagawa ng isang slash attack, at 2 Crusaders ang nahiwa sa kalahati. Ang ikatlong Crusader ay humihingi ng tulong habang siya ay malapit ng mahiwa sa kalahati, ngunit may isang taong tumira sa kanya ng isang pag-atake, na namanage niyang iwasan ng mabilis. Lumapit si Prosecutor at sinabihan ang mga Crusaders na bumalik at labanan ang mas mababang lizardmen. Hinahamon ng Prosecutor ang boss sa isang one-on-one na tunggalian. Ang Lizardman Warlord ay umatake sa Prosecutor, at nadepensahan ang kanyang pag-atake gamit ang kanyang espada. Naisip ni Prosecutor na pantay sila pagdating sa lakas, ngunit ang Warlord ay may napakalaking sandata, na nagbibigay sa kanya ng kalamangan. Ang Prosecutor ay may higit na bilis at reflexes, na nagbibigay din sa kanya ng mataas na tsansa. Umatake ang boss sa Prosecutor, ngunit sigurado siyang mananalo siya laban sa boss sa one-on-one na labanan. Pareho silang patuloy na nagpapalitan ng atake kaliwat kanan, habang ni-record pa rin ng helicopter crew ang kanilang laban. Dumating na din doon sina Gang Yun-lee at An Se-gu. Nakita ni Prosecutor ang ilang kalansay sa di kalayuan, kaya naisip niyang baka dumating na si Seong-woo doon. Tinamaan ng Prosecutor ang boss gamit ang cross spear skill. Napaatras ang boss, ngunit napagtanto ng Prosecutor na parang may mali. Ang boss ay nagbibigay ng isang masamang ngiti habang siya ay natatalo dito ng husto. Lalong nagalit ang Prosecutor, determinadong punasan ang sahig gamit ang ulo nitong Lizardman Warlord. Gumawa ng fire breath attack ang Lizardman Warlord, ngunit hinarangan ito ng Prosecutor gamit ang kanyang force field skill. Sinubukan ng kanyang mga Crusaders na bigyan siya ng backup, ngunit inutusan niya silang umatras. Sa tingin ng Prosecutor ay nagiging mas delikado dahil pinaglalaroan lang siya ng boss na ito. Ang boss monster ay nagsimulang matanggal ang balat nito, at ang tunay na boss monster, ang Wandering Drake, ay lumabas mula rito. Ang isang bagong abiso ay nagpa-pop up, na nagpapaalam sa kanila na ang ikalawang yugto ng boss monster ay nagsisimula na. Ang boss monster ay mas makapangyarihan kaysa sa una nilang naisip,
at itinatago niya ang kanyang tunay na pagkatao sa lahat ng oras na ito. Inatake ng Wandering Drake ang Prosecutor, at nararamdaman niyang nadudurog ang kanyang mga buto sa pamamagitan lamang ng pagharang sa nag-iisang pag-atake na iyon. Inatake ng Wandering Drake ang Prosecutor gamit ang kanyang espada, na nakakabit sa buntot nito. Ang Prosecutor ay direktang tinamaan nito at nakatanggap ng napakalaking damage. Nagulat ang mga manunood matapos itong masaksihan. Nagsimulang umiyak si Min Hwa-song dahil alam niyang mamamatay ang Prosecutor, at magiging palpak din ang raid. Lumapit ang Wandering Drake sa Prosecutor, nang kakainin na niya ito. Lumipad papunta sa kanya ang isang bangkay ng Lizardman, at sumabog ito sa harapan niya. Tumalon mula sa itaas ang mga skeleton ni Seong-woo, at binasag nila ang kanyang ulo gamit ang kanilang mga sandata na buto. Hinawakan ng mga werebear ang kanyang katawan, at sinimulan nilang bigyan siya ng kanilang mga suntok. Ang Wandering Drake ay nagbigay ng malaking sigaw habang siya ay bumangon, ngunit sinaksak siya ni Seong-woo sa ulo gamit ang Masterless Sword. Ang mga tao mula sa kanyang bayan ay nanunood din sa stream, at nagsimula silang magsaya para sa kanya. Wala nang pakialam si Min Hwa-song sa mga reward dahil gusto niyang patayin ang halimaw na ito para mailigtas nila ang Prosecutor. Nagsimulang dumugo ang ulo ng Drake na gumagala, sa saksak ni Seong-woo. Tumalon si Seong-woo mula sa kanyang ulo, naiwan ang Masterless Sword na nakadikit sa ulo nito. Pinigyan ni Seong-woo ng Bone Hammer ang kanyang Were-Tiger. Naging masaya si Nagang Yunli at An Seok-go habang hinuhulaan nilang gagamitin ni Seong-woo ang martilyo na iyon para ipako ang espada sa ulo ng Drake. Ipinaalam ng isang manlalaro kay Min Hwa-song na napakalaking bilang ng mga halimaw ang papalapit sa kanila mula sa Saitgang. Naalala ni Min Hwa-song na ang one-on-one fight rule ay para lamang sa mga manlalaro habang ang boss ay may advantage upang kontrolin ang kanyang mga alagad. Inutusan niya ang lahat ng miyembro ng kanilang guild na protektahan si Seong-woo sa anumang paraan. Hinampas ng Were-Tiger ang ulo ng boss, at bumagsak ito sa lupa. Nagsimulang isipin ng mga manunood na sa wakas ay patay na ang boss, ngunit napagtanto ni Seong-woo na ito ay gumagalaw pa rin. Nagsisimulang lumabas ang ilang ugat ng mga puno mula sa boss, na nagpapahiwatig na ito ay morphing sa ikatlong yugto nito. Sa wakas, nakumpleto ng boss ang final na anyo nito, at may lalabas na bagong mensahe ang system. Ipinaalam nito sa kanila na ito ang hidden raid boss monster na tinatawag na Young Host of the Seed. Kahit na natapos na ni Seong-woo ang pangunahing raid sa boss, walang sino man ang maaaring pumasok o umalis sa isla ng Yodo hanggang sa matalo ang halimaw na ito. Medyo naasar si Seong-woo dahil patuloy na binabago ng system ang mga bagay na parang pinaglalaroan sila. Nagsisimulang lumapit sa kanila ang mas maraming grupo ng mga butiki. Ang mga butiki na ito ay nagagalaiti at papunta sa kanila na parang mga baliw. Ngunit hindi nag-aalala si Seong-woo sa kanila dahil sa tingin niya ay maaalagaan sila ni Han-ho at Ji Soo-yeon. Ang kanyang pangunahing problema ay ang bagong host ng binhi. Gumamit ang boss ng malakas na pag-atake ng apoy, ngunit kahit papaano ay naharangan ito ni Seong-woo, pero ang mga Crusaders at ang butiki sa likod niya ay nasunog hanggang sa matesta. Ginamit ni Seong-woo ang corpse explosion sa kanya, ngunit wala itong epekto sa boss. Sinusubukan ng mga werebear na hadlangan ang fire breath attack, ngunit unti-unti silang namamatay. Pinuhay ni Seong-woo ang mga patay na butiki, na nagsimulang umatake sa boss, at sinabi ni Seong-woo sa kanyang mga miyembro ng partido na kailangan nilang umatras at maghiwa-hiwalay sa ngayon dahil ang mga butiki ay umaatake sa mga tao ng magkakagrupo. At dito muna matatapos ang ating recap, huwag kalimutan ang mag-subscribe para laging updated sa mga bago nating video. Maraming salamat.